first pick still is the king in the current meta. Even though lately lang nagkakaroon tayo ng prioritization sa second sa red side, which is ano pa rin naman, magandang context pa rin naman. Pero pag nasa blue side ka kasi, ang dami mong pwedeng dami mong pwedeng gawin, like yung first pick Roger na ginawa ng Fnatic Onyx kanina, and also like again yung challenge na if meron kang talagang malupit na assassin player, pwede mong i-first pick yung mga Ling, pwede mo rin first pick yung mga Hayabusa. So nakakatakot din talaga yung mga teams na prolific sa blue side. So now, Smart Omega, they're on the blue side right now. Sila mismo yung nagtanggal ng Ling, ng Fanny. Ayaw lang nila mahawakan to ni King Kong. But there's also the Ling factor. Silang dalawa parehas naglalaro na itong hero na to. O nga, no, may mga assassin heroes pa na open dito. Kanina, yung Hayabusa ay na-open din. Kaya lang, wala talaga nagpa-pryo na ito di ba? At again, nakita natin na itong kupunan ng Fnatic Onyx at ng Smart Omega, may mga adjustment pa na gagawin prior. Bukod dyan, yung Ruby rin tinanggal at some point in time, which is a hero that was utilized, I believe, by the side of Fnatic Onyx heading forward into game number 1 when they were on the blue side. Another major adjustment na ginawa ng Smart Omega ay tanggalin yung hero na ginamit ni King Kong sa kanila kanina. Feel ko, para sa kanila mas mabuti nang mag-assassin ka. Yeah. Or kung hindi man, kami na lang kasi meron naman kaming first pick. I think ito yung sinasabi natin kanina, no? Yung paunahan sa Ling. But also the factor na meron pang Zask and also yung Harith. So there's a lot of options available for both sides. I would say lamang dito pa rin yung Fnatic Onyx kasi if you think about the variation, pwedeng kunin ng Smart Omega yung either Zask, Ling, or Harith, but then Fnatic Onyx gets 2. So pwedeng sabihin natin throw-away ban. There you go. Nag-throw-away ban yung Fnatic Onyx. That's specifically targeting Chakno. Usually nakikita natin yung edit ban pang target lang talaga ng hero and ayaw mo lang galawin yung mga priority picks. So now, Smart Omega, kailangan nila pumili. Again, Ling, Harith, and Zask. Ito yung tatlong pinakamadaling option. Even though may Hayabusa pa naman, I think the smartest choice here, no pun intended, no? Kunin mo yung Zask, either that or yung Harith. Oo nga, kasi may choice ka rin naman na kung anong kukunin na assassin dito. Magandang Zask dito kung iisipin mo, no? Pero kasi kung babalikan natin ng game number 1, ang naging composition ng Smart Omega is more on basag. Diba? May Moskov sila, may Bane sila. So nakita nila na hindi super naging effective yun. So ngayon, eto na. Grabe! As per usual, First pick kabayo! Si Chakno talaga pag horse mahilig eh. Min, sinasabi ko sa'yo, at this point in time, hindi na ako magugulat kung itong Hylos lumabas at lumitaw sa ating first pick. Di ba, if you're gonna throw away bans, itong side ng Fnatic Onyx Philippines, sige, ito, talamak naman ang wayabak eh. Grabe, Chakno with the horse! Grabe! Pero again, Fnatic Onyx, they get the Harith and Zask. I think pwede rin yung Harith Valentina para at least may kopya ka nung Glorious Pathway. But also the Ling also is an available option para sa Fnatic Onyx. Again, prolific Ling player din si King Kong dito. But instead, they go for the Harith and Mobius. Oh, why not? Yeah, parang nagre-ready sila dito sa mga mobility heroes na pwedeng kunin dito ng Smart Omega. Ngayon, sila ata may option na kumuha ng Zask kung gusto nila na kontrolado nila yung mga nagiging team fight. Kasi ang nakakainis sa isang Zask, pag nailapag yung Dominator's Descent, nakakagulo eh. Minsan, ano bang goal mo? Babasagin mo ba yung Dominator's Descent o makikipaglabanan? Kasi may 6 man of the year eh. Alam mo yung yung kalaban mo tao, ba't kasi may uod dito? Ba't kasi may alien dito? O ba't may alien? Kasi nakikisali. Yung alien nagbe-blink eh. Oo nga. Napakadaya eh. As in, hindi mo alam kung saan siya magsuspawn all of a sudden, biglaan na lang may laser na tumatama sa'yo, tapos hindi mo malalaman kung saan nanggagaling. Or minsan, alam mo man, pero hindi mo mapipigilan. Pero ito na yung sinasabi mo kanina po rito, yung Hayabusa na hindi masyadong napaprioritize is gonna be utilized this time by Smart Omega. Feeling ko, Luwei na to eh. Luwei ni Super Prince. Either Luwei or kunin nila yung Aurora in this phase. Actually, pwede rin yung Ling. Kasi dalawa lang yung pwedeng itanggalin ng Smart Omega. And even if tanggalin nila yung Luwei, tsaka sabihin natin Aurora, may Lilia pa, si Super Prince. And again, kilala din si Prince sa paghawak ng Lilia. So I think either jungle or roam yung kunin nila dito. Iwan nila yung mage, yung hero ni Prince para sa second phase. Kasi kukulangin din naman ng fans dito yung Smart Omega. So they go for the Nolan, which is a good assassin hero din para kay King Kong. Fast farmer. It's one of the few assassin junglers na kaya ding makipaglaban sa Zask. Kasi nandun yung burst potential and of course yung mobility na gusto mong makalayo doon sa uod. Ito kasi pag link ka, pag nag-Tempest of Blades ka, may uod sa baba para nakaka-bad trip eh. Ang Yung hirap. Nolan at least may pang-out eh. Oo nga, no? Tsaka, alam mo, correct me if I'm wrong, first time ata akong makikita na hindi napunta sa prio or pick or ban ang isang Yung Ling. Ling. Di ba? Parang, ewan ko, iba na ata ang nakikita ngayon ng Smart Omega at ng Fnatic Onyx, no? Kung ano ba ang mga magiging priority nila. Wait lang. Anong science dito? Anong meron dito? Dito, aral na aral yung Fnatic Onyx ah. Parang sabi nila, Oo. guys, naglulunox gold din yan si Kelra. Huwag kayong maniniwala sa mga nakikita nyo at nakapanood nyo. Naglulunox gold din. Well, maganda rin naman kasi yung lunox Pero yung versus Fnatic Onyx yung nagban eh. Yeah. Ay, yung ano pala, si Kelra, si Jom. Si Ah, DJ. yeah. Matagal na Okay. naglulunox gold din yan. Sabi ni Kelra, huwag kayo nagpapaniwala dyan sa mga ano niya, mga pinapost niya sa Facebook niya. Naglulunox gold din yan. Oo. Maganda rin kasi yung lunox gold lane, laban sa Phobius tsaka Harith. So, medyo okay din naman yung idea dito, pero
ang scary lang is open yung Claude ni Big J. Actually, maraming ang open dito eh. And Grok, ang kanilang aalisin dito, ang kanilang final ban. Ngayon, ano ang magiging target? Wala pang roam hero para dito kay Brusco. Parang nakakatakot yung ginagawa ng Fnatic Onyx. Nakikipag-ubusan sila ng roam. Kasi pwedeng gawin ng Omega dito, gawing roam yung Hylos, tapos meron pa silang XP lane. I think pinaka-safe is meron yung pang option. Terizla. Terizla, yes. Either yung Terizla or i-risk nila nakuha sila ng X-board. Para hindi malast pick din ng, ay, hindi naman hindi malast pick, pero para meron din silang natural way of, late game sustain. Unless may baon talaga sila na sobrang ganda dito itong Fnatic Onyx Philippines. Kasi yung Grok nga, yung tinanggal dito, wala yung Tigreal, yung Hylos na punta na sa kabila. I feel like there's gonna be something here na lalabas na pwedeng gamitin nitong si Brusco. Kasi tama kayo, yung Hylos pwede mo nang gamitin in other scenarios, but we would always tend to forget about this hero sometimes. Parang hindi na siya masyadong nabipick up given that the Hylos, Tigreal, and the Grok are there. Pero Minotaur is gonna make his entry dito sa Game 2. Actually, maganda tong Minotaur para sa kanila. No? And isa to sa mga heroes din kasi na ano na may heal, may stun, di ba may control. And Hindi, Claude. wait lang. Claude nga. Claude the Big J. Tapos ang kalaban niya, Harith. Nakangiti si Big J, oh. Winning ano yan winning, hindi naman winning sa lane, pero winning matchup in terms of scaling. Parang walang sagot dito yung Fnatic Onyx. Kailangan nila manalo talaga ng early game. So, magiging objective control na naman yung labanan. Pero pag nag-scale up dito yung Smart Omega, malaking problema itong kulot na to. Unless makaharap sila ng last pick option na tinas. Ay, eto na. Nako! Na classic. Nilabas yung Mamba. Okay, sagot na nga dito. Ang hirap na Lilia. Parang Lilia or Val lang yung hero na frames unless gusto niya mag-promise. Okay pa rin naman yung Aurora kaso again, wala sila masyadong sagot sa Claude. Oo nga. Parang ano iisipin mo dito yung pang additional damage din talaga. Ayan na. Lilia talaga. Okay. Lilia pick. They're not really gonna have a lot of choices here kasi kailangan din nila ng panunaw, ng pampil doon sa Hylos na gagamitin itong si Ryota. It's gonna be a Kufra and a Hylos as the frontliners. Pwede mo nang idagdag yung mga alien na ilalabas nitong si Okir, pero yung setups naman na pwedeng manggaling kay Brusco ang posibleng magbaliktad ng teamfight in terms of what they want to do. Kaya yung lineup ng Smart Omega dito circa 2019 naka-double tank na talagang pangharap lang yung dalawang membro tapos papatayin ng Hayabusa ibang heroes ng Fnatic Onyx. But then again, yung sinasabi natin kanina, This be a Fnatic Onyx sweep. Casters, pasok. Maraming salamat kina Hans Burrito and Midnight. Match point na nga ito para sa Fnatic Onyx at magkakaalaman na tayo agad-agad kung mabibigyan pa tayo ng maagang Game 3 for the starting series ng araw na ito kasi gaya ng nabanggit ng ating Infinix Game Tambayan, kailangan unang-una sa lahat makita natin gaano magiging ka-efficient ang Fnatic Onyx in securing that early game na kailangan nilang makuha. Ngayon pa lang. Oo, nailabas na yung mga paputok dito ni Super Friends and ganun yung nangyari kanina sa middle lane. So talaga zone out lang nila or pinigilan nila yung possible rotation ng Omega. And ito ang pagpigil na ginagawa naman ni Ryota laban kay Kirk. So tingnan natin kung makapag-adjust ba ng ganun Oo. kabilis. Kasi sobrang bilis din nung ginawa kanina ng Fnatic Onyx. Oh, even kahapon nakita natin sa mga series na on the fly ang bibilis maka-adapt at makahanap ng sagot ng ating mga teams na naglalaban. Interesting din yung nakikita nating interaction sa mga side lanes ng Smart Omega and Fnatic Onyx ngayon. Lumilitaw kung bakit talagang signature at comfort hero dito ni Big J yung Claude kasi ultimo up against Harith, ultimo up against Kendra. Ilan lang ang nakikita nating sobrang nakikipagsabayan talaga na gold laners in the laning phase and dito so far nakita natin yun mula kay Big J. And even sa XP lane, grabe ang naging reset dito ni Ryota in managing yung kanyang pagtapat kay Kirk na yung hawak ay isang Phoveus na parang this week ay slowly nagiging ang taas ng priority. Oh, sa sobrang kanya. kunat kasi nung Phoveus, parang same concept siya with Hylos na sobrang tagal na nagsistay pagdating doon sa teamfight. Tapos the more na tumatagal yung teamfight mo, the more din na parang sumasakit yung damage ng hero. So napakaganda rin na nag-iba ngayon yung atakbo ng laban natin kasi parang medyo bumagal. Si Brusco kasi kanina, Tigreal, nakakapag-reset siya ng mga buff. Ngayon parang inaantay lang nila yung perfect timing para makapag-zone out ng mga players. At ang unang easy-zone ay yung kabayo doon sa may top. And kanang binanggit natin na napakakunat ng Hylos, meron pang revitalize mamaya. Oo, ramdam ko na nag-iba yung pacing natin dito sa larong ito eh. May pagpadyak-padyak na kami kasi parang hindi kami sanay na nakikitang Kanina ayaw magpahinga eh. Oo, ngayon parang hinihintay natin, ina-anticipate natin yung action. At mangyayari kaya yun ngayon kasi si Kirk andyan na nga. Tinatry na yung pag-zone out na sinasabi mo kanina as Fnatic Onyx sila ang nagsisimula yata ng ating turtle. Parang hindi yata makakaabot dito si Andorio. Masisecure na ni King Kong dito yung bagonga. Ginamit na ni Brusco. Yung kanyang nose Fury at samahin pa ng Despair Storm. Pero siya ang unti-unting mawawala ng buhay. Pero hindi makakaabot dito mga players na side ng Omega at nabaliktad pa. Ryota ang kanila makukuha. Grabe din ang kunat dun na pinakita ni Brusco on this Minotaur na talagang binabaran yung mga members ng Smart Omega pero binihira lang natin nakitang may nahanap silang kapalit. And the Sonics dominate by the way. Fnatic Onyx game 1 win versus Omega Nets, the highest end game gold lead.
ano lang naman pala, 15,000 ang kanilang kalamangan nung natapos nila yung laban na yun kanina. Sobrang taas kasi sobrang saglit lang na naging game natin. So sabihin na natin na since na delay nila yung side na ng Omega, nakuha na nila lahat ng resources. Naging very effective for them. And kung titingnan natin lamang doon, pero pumasok na nga si Chuck Bamba. Si Brusco naman meron pagbawi doon, pero saktong-sakto yung mga hits ng skill ng side ng Omega. Pero si Kenra nandito na, si Joe ang kalinga niya. Magiging target pa nga doon. Si Vision and Kenra with a kill against Big J. Pinabuhutan! At kahit pa nakapag-flicker doon si Jom, okay lang kay Kelra yun, dinasyan lang din niya. At ngayon, Fnatic Onyx, consistently mo ka manggugulo na dito sa purple buff ni Andorio. Makukuha pa ba niya ito? May shadow pa ba siyang natitira? Kasi grabe yung pang-zone out ng mga members ng Fnatic Onyx. At denied na kaagad para dito sa Hayabusa. Grabe ka naman din, Super Prince! Oo, parang nakadikit na talaga sa pangalan ni Super Friends yung Lilia talagang ginagamit kay pag-zone. Even yung gamit niya ng Black Shoes is really on point. Oo. And napaka-fluid dito ng comms ng Fnatic Onyx kasi alam nila na nagamit na yung Retribution kanina. Kaya alam nila na mapupunta sa kanila yung buff. Pero wait lang, si Brusco magiging target dito pero hindi pa. Ay hindi, sapat na yung damage. Kill spree na para dito kay Andorio. So nagkakapalitan ngayon. Brigida yung ating mga teams, yung Oo. ating mga players. Ano na dito, nag-iinit na rin ang Smart Omega. And isa sila nga tinitignan ko rin siguro is yung kung gaano sila magiging efficient no, sa pag-manage nung kanilang mga ipa-prioritize dito ng mga items. Kasi parang ang heavy on magic damage ng Fnatic Onyx dito. But at the same time, kailangan mong problemahin yung sustain na nanggagaling or napoprovide ni Brusco. Pero bawi yata to ng Smart Omega. At kung yung Turtle, hindi na i-contest basta-basta ng Fnatic Onyx. Ang baba yata ang kanilang tatargetin. Si Big J yata ang kanilang magiging target dito sa baba. Ginamit yung kanyang reflection pero makukuha pa rin sa kamay dito ni King Kong at dediretso pa nga ng Torre doon sa ibaba. Yung pala yung naging trade. Parang mas naging better pa nga para sa Fnatic Onyx. Oo, hindi lang kill eh. Maski pati Torre, nasecure nila. Also while being able to defend or not allowing yung side ng Smart Omega na makapag-convert ng higit pa doon sa nakuha nila na turtle objective kanina. Wala pang kahit anong Torre naman na ibinibigay dito sa side ng Smart Omega. Depensa kung depensa. Pero teka lang, ang Aray! move nahanap at sinasabayan Ay! ni Kirk on his Phobius. Grabe yung mga infernal pursuit niya doon kanina. Oh, pero ito na naman tayo sa may purple buff. Yung mga minigame na tinatawag natin. At tinawag na nga yung Winnows Yuri. Si Jack mawala na buhay doon. Ginamit niya Glorious Pathway. At itutuloy pa rin yung pag-contest na nakuha dito ng side ng Fnatic Onyx. Wala na namang purple buff. Ngayon si Andorio. At sa kalagitnaan nung lahat nung nakita natin ay kakakuha lang din ng Fnatic Onyx nung mid lane first tier turret dito ng Smart Omega. So hindi natin namamalayan pero paliit na rin ng paliit ang nagiging mapa at ang ginagalawa ng Smart Omega dito. Mahirap na sitwasyon ito para sa kanilang jungler na kahit sabihin natin 3-0 ang current standing, ay pwede kasing mayat maya guluhin at pakitaan nga tayo ng minigames dito ng Fnatic Onyx sa mga attempts niya na kumuha ng kanyang mga junglers. Pero still for Chuck Mambas mo, tuloy pa rin naman ang kanyang mga attempts na makahanap ng setups. Kaso makunat-kunat Makunat doon pa si rin. Kirk. Nasa kanya pa pala yung purple buff. Oo, parang pwede yata dito nga mag-force din yung Fnatic Onyx na kumuha ng kill against Omega again. Dahil nag-iba na naman yung rotation dito or positioning nila para sa game natin. And ang ganda na nangyayari ngayon, no? Kasi parang hindi naiiwan yung ibang lanes Oo. for Fnatic Onyx. Parang na-clear pa rin nila yung minion wave. So a mixture of micro and macro yung pinapakita nila ngayon. Grabe yung approach dito ng Fnatic Onyx. Kung ikaw ang Smart Omega, ay mukhang magbabalik ka muna doon sa kailangan nating tiisin ito ng kaunti at i-stretch lang yung ating nagiging laban para umabot tayo doon sa point na makapag-scale na dito. Etong si Jome. Pero bago pa man mangyari yun, mag-a-attempt yata ang Smart Omega dito sa ating last turtle objective na nakikita. Nandun si Ryota nagpaparamdam lang din. Chuck nung deep naman kasi stretching pa pero sisimulan na nga ni Kirk ang pag-zone out at ang laban. Ayan na. Napakadaming nag-zone na kahit si Super Friends na rin. Kaya mabilis na makukuha dito ng Fnatic Onyx yung turtle. And parang nagbibigay na ng space ngayon ng Omega, no? Para makapagsira naman ng Torres si Jome dun sa may bottom lane. So parang yun yata yung play na gagawin nila. At makakahinga muna Okay. yung purple buff at yung Omega dahil nakuha na ni Andorio yung kanina pa niyang inaasam na makuha. Oo. Itong si Kirk, sinabayan niya yung agos ng tubig eh, para mabilis na makarespot din sa bot. So hindi pa rin nabigay. Kahit anong sabihin natin din. Yung Torre na inattempt i-trade doon ng Smart Omega kontra sa Fnatic Onyx. Oo So nga, no? now, kahit sabihin natin na oo, hindi ganoon ka ramdam pa naman yung nasabi dito na tuloy-tuloy na pag-dominate ng Fnatic Onyx sa mapa. Gradually, papunta na tayo doon eh. 4K na yung gold Grabe. lead naman natin. Tapos yung nagiging pag-group up dito ng Fnatic Onyx, sila na yung sobrang nakikinabang as compared to Smart Omega na parang mayat maya gustong maghanap na mga trades, mga ihiwalay na laban. Pero Fnatic Onyx parang gusto na talaga nila na hanapin at simulan yung mga yun kasi lamang na sila. Oh, ayan na naman. So nagpaparamdam sila dito sa may top lane. So papauwi ngayon si Chuck, no, para samahan yung mga kakampi niya. Pero parang kakatok na mamaya doon sa may middle lane din yung side ng Fnatic Onyx. Tapos dahil binitaw niya top lane, parang masisira na rin dito ni Kendra. Ang linis ng pinapakita dito ng Fnatic Onyx pero more on Pugak Gaming naman para sa Omega. At nandun na naman yung binanggit mo kanina. Meron dalawang players sa side ng Fnatic Onyx na dedepensa naman doon sa minion wave na bit nila. Kamunti ka na. Kung nagkataon na tinamaan, magiging kwento talaga yung nangyaring yun. Kung ako yung damo dun, kinilabutan ako eh. Parang madadamay pa talaga tayo sa gulo dahil grabe yung napapakitang game sense dito so far ng Fnatic Onyx kung paano nila minamanage yung labang ito kontra sa Smart Omega na
bibihira lang natin nakikitang maipit sa ganitong sitwasyon. Pero ito yatang si Kurt yung pipiliin nilang ipitin. Kaso makunat-kunat at yung sustain ay hindi rin nasasagot pa so far ng Smart Omega. So, paano mo pipiliin ang mga laban na yun? Mukhang the choice is literal, humanap na lang muna tayo ng makatrade sa kabilang mga parte ng mapa. Pero for this first Lord, mukhang kahit paano naman ay may intention dito ang Smart Omega. Nandito naman nakatambay sina Chakno. Kaso kailangan nilang ingatan ito na maigi. Hindi biro ang counter set na pwedeng ibigay sa atin ni Brusco. Hindi nga siya yung sobrang unang naghahanap magmula pa kanina. Parang laging sagot kay Chakno yung ginagawa niya. Oh, tsaka na dito yung mga pa-soul bloom din ni Super Prince. Parang yun din yung isa sa mga reason kung bakit nahihirapan dito yung Smart Omega na pumasok anytime. So storyline natin kanina for game number 1 was kapit lang sa cellphone, kapit lahat ng pwedeng kapitan. Ganun pa rin para sa Smart Omega ngayon. Na for Fnatic Onyx naman, pwede sila mag-dive anytime. At natagpuan na naman si King Kong na nasa ibang pwesto ng ating mapa. At pag nahanap niya si Joma, Okay. lili ko, nararamdaman ko merong Claude dito. Sabi niya, I am here. Okay. Pareho sila ng Alam nila, alam nila yung mga ginagawa. Pakiramdaman pala talaga to eh. Sobrang lumalabas yung mga game sense ng mga players natin for this match eh. Pero kompleto na ngayon ang Fnatic Onyx dito sa ating Lord. Okay, sino kaya ang makakauna sa engage kasi si Chuck? Mapapumuelo na nga! Pumasok na nga doon at magkikita kita lang dito si Brusco. At makukuha na nga mega kill na para ito kay Endorio kaya naman marireset yung ating Lord. Habang sumisira alam ng Torre doon sa may bottom lane si Joma. Si Kurt laban kay Andorio. Sakto na naman yung kanyang shadow kill doon. Pero shutdown naman ang sagot dito ni Kelra. 2 for 2 trade pero ang Smart Omega, meron silang mga nabasag-basag na mga tabunan pa! Na-miss ni Jack no si Kenner at nagkita sila muli pero King Kong, binawian din siya! Saktong-sakto yung meme na pinost. Yung nakayakap si Kelra kay King Kong no moment na yun. At dito natin mapapatunayan na meron talagang chuck attack nung time na yun. And yun yung palitan eh. Yun yung palitan na gustong gawin dito ng ating dalawang teams. Pero nandun yung presence of mind din for Fnatic Onyx na depensahan yung ibang mga pwesto at magkaroon din ng trade ng kill. Unti-unti na to ng Smart Omega. Sabi nila, gana talaga sa atin. Kailangan lang natin magtiis, magtiyaga. Maya't maya dadating yung ating pinaghihirapang nilaga. So, eto Lalambot din lahat. Totoo naman, kasi si Kasi, Brusco. literal. Oo, nilalagyan pa muna nila mga paminta, lahat ng mga pwedeng isahog. Oo. Kanina, sabi Kasi natin, nagpa-farm sila. sabi ka natin kanina, si Brusco, kailangan nyo natin yung counter set ha. Pero di na ba kanina, ang bilis na lang nila Pinigilan. down. Oo. Yung motor. Pinigilan nila kanina para napanood na natin to. Ginamit na may burst pathway pero nasecure na dito ng Fnatic Onyx yung Lord. So ang call ba dito na side ng Omega ay hindi papauwiin yung mga players ng Fnatic Onyx pero makakatakas sila sa moment na yun. Nararamdaman na natin paunti-unti ang kakayanan ng Smart Omega. Napakasama yan kay Brusco, pero masyadong kinumabot pa! Aray! Kenra and the King Kong again! Laban kay Andorio! Napaaray talaga tayo sa nakita natin. Ayan yung mga napadaan ka lang tapos parang nadulas ka pa. Oo, umabot naman yung Ugi Shadow Kill. Kaso kasi, ang dami mo nang sasalubungin pag landing mo. Oh, ang daming mga tao na nasa paligid. Dito ni King Kong at that time, sobrang taas na ng damage din. And take note na para dito sa ating game, magmamarat siya yung Lord dun sa may top lane at masisira na yung may bottom lane. So, counter set ba to na inaantay ng Omega or si Brusco ang magbibigay niya sa Omega? Yan din ang tanong ko eh. Sino na ba ang mauuna this time between our two roamers? Smart Omega ba? Si Chuck Mamba ba ulit? O ito namang si Brusco ang magpapakita sa atin kasi wala pa namang flicker na pwedeng gamitin si Brusco for a surprise setup play. So, pakiramdam ko ay may onting pag-iingat pa dito sa side ng Fnatic Onyx para sa susunod or dito sa kanilang gagawin na Lord Siege. Magiging matagumpay naman sila though kasi mukhang tumba na agad ang top lane inhibitor turret dito ng Smart Omega at gusto pa nga itong doblehin ng Fnatic Onyx. Sa ngayon, ito lang talaga ang focus ng Smart Omega. Depensa lang ulit. Talagang magpakatatag at pabain lang nila sa abot ng kanilang makakaya. Kasi compared naman sa Game 1, mas mahaba naman na Oo. itong nakikita nating laban. Parang nakakagawa sila dito ng counterplays against Fnatic Onyx. It just so happened na 6.2k goal lead dito yung Fnatic Onyx at parang hindi nila binibigyan din ng chance na mapaliit yung kalamangan at grabe yung pitikan na nangyari doon sa moment na yun. So parang mahihirapan din dito si Jung na pumasok anytime doon sa kanyang blazing duet at nangalahati na agad yung buhay dito ni Ryota. Wala pa T-fight, nagamit na rin yung revitalize pero nasasaktan na rin dito mga players ng Fnatic Onyx. Oo, nagkakaroon na ng mga kinakailangang items. Yung mga players natin, doon naiwasan si Jack Mamba! Napatalon doon si Chakno at mapipilitan na gamitin dito yung Glorious Pathway. So mare-reset na naman yung teamfight natin pero may minion wave dito sa may bottom lane. Hindi na yata madedepensa ng Omega dahil masisira na ng Fnatic Onyx. Binabaran ng Fnatic Onyx pero para sa kanila ay worth it. Kasi nakuha pa rin nila yung inhibitor turret pero teka lang si King Kong! Inabutan pa siya doon! Ako po! Sexy si Antonio ng time na yun. okay. Parang naramdaman ko din yung crowd natin na napangangasakit. Oo. Nung moment na yun, kasi meron ka aggressive play na gusto gawin pero madaming players nung Fnatic Onyx pero ito na naman tayo sa Lord. Okay. Brigida, parang mahirap yata mag-contest para i-decide ng Omega dahil
wala din yung ibang spell dito ni Chuck Norris, yung flicker niya. Okay. Oy, ipipilit yata. Uy, teka lang ako sila. Hindi ko na alam kung mapapanganga ako, mapapatili ka sa mga nangyayari na dito sa lating laban kasi si Ryota sinalubong pero Chuck walang tinamaan. Okay, lalaban ba ito? Naku po, ang sakit na! Mawala ng immortality dito si Chuck Mamba at si Kirk nang haharap sa kanila. Ginamit na rin yung vengeance kaya mapatras dito ang barangay. So sisimulan ngayon ng Fnatic Onyx yung Lord. Nandito rin si Super Prince sa may gilid para magbigay ng damage against Omega. Pero papasok na naman si Antonio. Ginamit na yung Shadow Kill. Konting-konti na na-hit against Kirk. Pero hindi na makakapasok pa dahil si Kiko makakuha ng Lord at si Antonio mapatay na rin nila. Glorious pathway out! Ang sagot sa ngayon ng Smart Omega, tumba ang kanilang jungler at ang Lord ay nasa Fnatic Onyx na. Sumakto yung oras na nabili ng ibang mga miyembro. Idamay mo na yung Lito Wanderer kasi nakihati rin siya sa Ugi Shadow Kill. Oo nga, Hindi na naalala nakapalagi sa Retrian dito. Oh, eto na. Lord ulit sa may top lane. So kita natin ngayon struggling talagang Omega, Fnatic Onyx. Talagang pasok kung pasok anytime. Sila talaga ang nagdidikta ng laban dito, laban sa barangay. At medyo aaray yung ilan sa mga players dito na Fnatic Onyx pero inaantay na lang nila yung minion wave. At yung malaking minion na nangangalang Lord si Chuck no, masasaktan, may pilitan mag-flicker out. Ginamit na dito yung with the crown ni Brusco. Tapos si Ryota naman ang haharap. Glorious Pathway ginamit na rin. Ginamit na rin dito yung Blazing Duet para mag-clear yung minion wave pero ituloy-tuloy na dito na Fnatic Onyx at